Magandang umaga po sa lahat at tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating Ama for giving us this another day where we can worship Him and prepare ourselves sa pag-aaral po ng Kanyang mga salita. At andito po tayo ngayon sa ating pagsusuri ng Biblia, Survey of the Bible. It is important na malalaman natin kung ano yung mga aklat na nasa Biblia. Dahil kung hindi natin alam, hindi natin alam din ang mga nasa loob nito, hindi natin alam kung sino ang ating Diyos. Kaya kailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos. At sa ating pag-aaral, alamin natin kung ano ang mga aklat na nasa loob nito at ano ang mga nasa loob ng mga aklat na ito. So let us prepare ourselves in this study. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for granting us another day where we can come before thee and study thy word. We ask for thy wisdom and thy understanding, for we know not what are the things that you have for us, except through thy Holy Spirit, who will illumine our hearts and our minds to know the truth, thy will. And so, Father, we pray that you will bless us. Use this time of the study of thy word to be a blessing to each one who will watch, who will listen, who will learn. And we pray that you will grant us, O God, a joy and gladness in coming before thee, hearing thy word, knowing thy will, following thee, obeying thee, even glorifying thee, expecting, anticipating for the coming of thy Son to be with thee forever and ever. So be with us, O Lord. Forgive us and cleanse us of all our sins. We pray and we ask all this with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Ngayon po, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral ng Biblia, ang pagsusuri po nito. At andito na po tayo sa susunod na aklat, at ito po ang aklat ni Ruth. At dito po natin mapag-aralan ng isang buhay ng isang babae na ginamit ng Panginoon. Hindi lang po sa panahon ng lumang tipan, kundi hanggang sa ngayon. At malalaman natin kung bakit importante po ang buhay ni Ruth. Hindi po siya isang Israelita. Ngunit ang Panginoon po ay nagbibigay na ng isang pagpapahiwatig na yung mga hentil, tayong mga hentil ay maaari ding maging kasama sa pamilya ng Panginoon, tayo maging anak ng Diyos at maging bahagi po sa plano ng Panginoon at sa kanyang mga iniligtas na mga tao at sasama sa kanyang kaharian. So atin po pag-aralan itong aklat ni Ruth. Ito po sa English ay The Book of Ruth. And ito po ay isang aklat na sa Griego ay Ruth pa rin, of course. But sa Hebreo po ay ito'y sinasabing Megillah Ruth, the scroll of Ruth. The scroll, meaning yan po yung ginagamit noon na parang isang aklat at hindi po isang pareho sa atin ngayon na it's bound. It was a scroll. It was something na they roll and they use that. Yun yung pamamaraan noon sa kanilang pagsusulat. And so this is a very short book, and in fact may 4 na kapitulo lang yung aklat na ito. It has 4 chapters, and it's believed ito po ay iniuugnay lalong-lalo na sa Talmud. Ano itong Talmud? Ito po yung komentary noon ng mga Israelita tungkol po sa lumang tipan, at sabi po ng Talmud na ang sumulat ng aklat ni Ruth ay si Propeta Samuel. Now, yan po ang pagtuturo. Meron pong nagsasabi na
iba, ngunit yan po ang ginagamit o pinaniwalaan ngayon ng mga conservative na mga nag-aaral ng salita ng Diyos. At makikita din natin dito na talagang it is written, ito po'y sinulat at ang may akda ay ang Diyos. Dahil hindi po ito malalaman ni Propeta Samuel o sinong sumulat nito kung di po binigay yung mga kwento, yung mga nangyayari ng panahon ni Ruth. So, isa po ito sa mga aklat ng mga propeta. Naging kabahagi po ito sa tinatawag na Nevi'im. And before proceeding to the book of Ruth, ibigay ko po itong isang informasyon na hindi ko siguro na ibigay sa nung unang nagsimula tayo sa pag-aaral nito. May 3 pong bahagi ang lumang tipan at itong bahagi na ito sa mga Ebreo, sa atin ngayon 5. Sa mga Hebrew o sa mga Ebreo, ito po ay sa 3 bahagi. Ito po ay sa batas at may isa na sinasabing mga batas o yung Torah, yung sinulat ni Moses, Pentateuco at yung mga propeta. At dito po na itong Ruth ay isang parte ng grupong ito sa mga propeta. At kaya nga sinulat ni Propeta Samuel, it is believed that siya po yung sumulat nito. Meron din pong isang bahagi, yung mga kasulatan or ketuvim. Ito po yung mga historical or writings, the writings. At kasama na niya yung Psalms, mga awit, Proverbs, kawikaan, at iba pa. So, yan po. At itong Ruth ay andito po sa mga propeta. Ngunit sa English na division, ito po ay nasa historical, nasa kasaysayan. So yan po ang division, okay? So balik po tayo sa Ruth at dito po itong aklat na ito ay nangyari ng mga kaarawan ng humatol ang mga hukom. Ito po ang unang parte, ito ang introductory part ng aklat ni Ruth at dito po binigay yung setting, kumbaga yung eksena, yung kung kailan ito nangyayari. At yan po ang panahon ng mga hukom. Katatapos lang po natin na mag-aral ng mga hukom at alam natin na yung panahon na yon ay napaka-terrible na panahon ng Israel. Mga tao, hindi maraming mga panahon na hindi sila naniniwala sa Panginoon at sila naghihimagsik laban sa Diyos nila at kaya yun, pinaparusahan sila. Merong mga mang-aapi na pumasok doon sa kanilang mga lugar. But the Lord was faithful or is faithful to them na God raised up judges. So merong mga hukom na pinadala ang Panginoon at binangon at yon ang ginamit niya to deliver. Kumbaga, they were set free. Niligtas sila sa mga api na yon at binigyan sila ng kapayapaan. Ngunit pagkatapos ng kapayapaan na yon ay bumalik din sila sa kanilang mga kasalanan. Yan ang tao, di ba? Ganon din tayo, di ba? At so, itong aklat ni Ruth ay nangyari sa panahon na yon. At isang panahon ng isang panlipunan at relihiyosong kaguluhan. Yan po ang nangyari nung sa mga hukom. Hindi lang po relihiyosong kaguluhan na yung mga tao hindi na naniniwala sa Diyos ng Biblia, sa Diyos ni Moses at Joshua. Ito rin ay isang problema ng sosyedad o yung panlipunan, the society. Because kung walang tamang paniniwala at hindi tama yung alam ng mga tao sa gusto o sa salita ng Diyos, ay yung moralidad ng society ay mawawala din at kaya magulo. Kaya importante yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito yung tinatawag nating theology. Now, parang mabigat sa atin na isipin yung theology, no? But
Simply, theology is just theo, God, logos, science, or the study of God. So itong pag-aaral ng salita ng Diyos ay para sa ating lahat. So lahat tayo mga teologo, mga nag-aaral sa salita ng Diyos. At hindi po ito isang salita lang para sa yung mga talagang nag-aaral diyan sa Bible school at yung mga nasa seminary. Lahat po tayong mga Christians ay dapat nag-aaral sa Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos. We are theologians in the sense na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. At dapat po itong gawin natin dahil kung hindi natin alam kung ano yung salita ng Diyos o sino ang Diyos o ano yung mga karakter ng Diyos o ano yung dapat nating sundin sa Kanya, hindi natin alam kung sino yun. Pwedeng magsasabi diyan sa napapasok na ako'y isang Jesus or ako'y isang Diyos at you will just follow Him because you don't know who is the genuine and true Jesus or the true God. So, dapat po nating tingnan ito dahil dito, isang kaguluhan ng relihiyon, hindi nila alam, kaya nangyari, yung buhay nila ay, magulo din. If you don't know God, your life will be godless. That is always the case. So, noong panahon ng mga hukom, ito ang panahon na yung mga tao ay gumagawa ng minamatwid niya sa kanyang sariling mga mata. So, ano ang what is right according to his own eyes? Yan ay tama dahil yan ang pag-iisip ko. Hindi niya alam ang salita ng Diyos. Hindi siya teologo, hindi siya nag-aaral ng tungkol sa Diyos, ay kung ano lang ang iniisip niya na tama, yan lang sinusunod niya. Wala siyang standard, wala siyang basis. Kaya nga kailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos. Ngayon, dito po sa Ruth ay ito ay isang kasaysayan nga na belong ito sa mga propeta, ngunit ito po ay isang kasaysayan dahil ito ay nagsisilbing tulay, ito ay link na sa pagitan ng pananakop noon ni Joshua at sa Judges, itong kasama ito sa Judges eh. So it links towards 1 Samuel na doon pinakita si David na hindi natin maintindihan at malalaman sino si David, anong connection ni David sa mga sinasabi, sa mga kasaysayan, sa mga Old Testament, the law, yung Torah, kung wala itong Ruth. Kaya isa po ito sa pinaka-importante na link, na bridge from Joshua to 1 Samuel. Itong Judges. But without Ruth, Judges is empty, meaning it will just show na ito lang nagpapakita na masama yung tao at faithful yung Panginoon, ngunit hindi pinakita dito kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa pagpapatuloy ng kanyang plano para sa kanyang mga tao at hanggang sa atin ngayon. So nagsimula po ang aklat ng isang setting, isang eksena ng tagutom. It's a famine. And dito po naganap ang dahil nga po ipinaniwalaan na ito ay nangyari dahil nga ang mga tao ay naniniwala at sumasamba na sa mga idolo. Ito po ay iniugnay sa idolatrusong mga gawain ng Israel. Ano po ang mga mensahe ng sulat na ito? Dapat po nating malaman kung ano ang gusto ng Panginoon na malalaman natin at makikita natin at mapag-aralan natin at ating gagawin. Una po ang pagpapala. Ito po yung blessing or God's giving of His grace. The gracious God, the God of blessing, the God of provision, the God of compassion, or the God who is like a great shepherd who takes care of His people. Siya po yung nag-aalaga sa atin. Kaya ito po yung pagpapala niya, yung mga blessings, the grace of God, kanyang mga biyaya. At dito makikita natin yung salaysay na nagsimula nga ito sa pagtitiis ng mga tao ng Panginoon,
Ngunit yes, noong panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga hukom, ito ay isang panahon ng malawakang pagsuway. Yung mga tao ay sumasamba sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga dahil hindi nila alam yung Panginoon eh. Ayan ang importante, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi natin alam ang salita, hindi natin alam kung paano siya susundin. Kaya ito'y nagresulta sa galit ng Panginoon at may tagutom. At dahil sa tagutom na ito, sila po ay, ang pamilya po ni Ruth, kasama po dito si Elimelech, yung kanyang husband, yung kanyang asawa, ay lumabas po sa bayan ng Israel. Ang pangalan pa lang Elimelech, I'm sorry, hindi po husband ni Ruth, husband po ni Naomi o Noemi. Sorry for that. So, ito po si Elimelech ay isang taga-Israel, specifically doon sa Bethlehem, at siya po'y umalis. Dahil yung Bethlehem, sana ang pangalan ng Bethlehem, ang meaning niyan literally is Beth, house, Lehem, or Lechem is bread, the house of bread. But wala ng pagkain dahil tagutom. At ito si Elimelech, na ang pangalan naman ay Eli, my God, Melech is king, Malak, my God is king. Hindi din sumunod sa gusto ng Panginoon at lumabas siya. Ngunit, kahit na ganito yung nangyari, ang Diyos po ang nagplano lahat dito. At ito po ay isang parang kwento na just to fetch isang babae para maging bahagi sa kasaysayan po ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, kahit na sa mga paghihirap na nangyari noon, itong aklat ni Ruth ay nagbibigay ng isang paglalarawan ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang biyaya, ang Panginoon ay nagbigay ng kabuhayan para sa kanyang nagugutom na mga tao. So wala pong panahon na tayong mga Christians ay that we will die in famine without food. Yan po ang promise ng Panginoon na sino yung, sabi ni David, mula ng pagkabata hanggang matanda na siya, alam niya na siya po ay binibigyan ng lahat ng pangangailangan ng Panginoon. At wala pong panahon na siya ay nagugutom, kahit na may panahon na yung pagkain ay hindi marami, kukunti lang, but meron. Kaya yan ang promise ng Panginoon. Ay hindi lang yan, lalong-lalo na sa spiritual provision. Now, we can trust God in providing us yung mga material needs natin, ngunit mas importante sa Panginoon ang pagbigay niya ng spiritual na provision. At ito po ang pagtatalaga niya sa isang hari. Dahil po dito sa aklat ni Ruth, maintindihan natin yung plano ng Panginoon na may isang hari na kanyang itatalaga at ito ay maging pamuno, ito ay maging hari at magdadala ng ng Israel, ng bayan ng Israel ng isang pagpapala. At ito ay in line with God's plan for His people mula noon ni Abraham pa at kahit na sa simula pa nung ginawa nilikha niya si Adam and Eve. So, pagpapala. God is gracious. Yan po ang isang makikita natin dito sa aklat ni Ruth. May tagutom dahil yung mga tao ay naghihimagsik laban sa Panginoon. Ngunit yung Diyos ay may malaking plano. Binibigyan niya yung kanyang mga tao at hindi lang sa pagkain na physical kundi spiritual na pangailangan nila ang binigay ng Panginoon. Isa sa mensahe din dito ay ang paglalaan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng paglalaan ng Diyos? Yung providence ng Panginoon. Because God is gracious, God will provide. Yan po ang makikita natin dito. At yung provision ng Panginoon, sabi ko kanina, hindi lang physical kundi spiritual. At isa sa pinakamahalagang provision dito ay itong si Ruth.
At si Ruth ay hindi taga-Israel, hindi siya Israelita, ngunit naging bahagi siya sa kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay pumunta at sumama kay Naomi doon sa Bethlehem, at siya po dito makikita natin ito ang ipinakita na dito sa katapusan o pagtatapos ng aklat na ito ay naglalarawan ng Panginoon ay namagitan sa salaysay na ito upang matupad ang pangangailangan ng isang hari para sa kanyang mga tao. So itong kasaysayan na ito pinakita ng Panginoon. God preserved this part of the book of the Bible so that para malalaman natin God is really in control of everything. Pinaplano niya. Mga tao noon panahon ng mga hukom, matitigas yung ulo. Ngunit panahon dito ni Ruth, pinakita ng Panginoon, mahal ko pa rin kayo. Ito ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga bayan o sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. Kaya sana lahat tayo ay kasama sa bayan na ito. Kasama sa mga tao ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo kasama sa pamilya ng Panginoon, ay walang mangyayari sa atin. Alam natin na yung mga tribes around Israel, wala silang natatanggap dahil hindi sila bahagi sa bayan ng Panginoon. So first, we must be children of God, born again believers. Yan ang pangailangan ng tao. Kailangan nating maging Christians, at yung Christians na talagang alam natin kung sino yung Kristo sa buhay natin dahil pinag-aralan natin na yung kanyang salita. Okay? So that's how important God's word is. Or the study of God's word. Now, ano yung mga mensahe ng ibang mensahe ng sulat na ito? Ang tapat na pag-ibig. Faithful love of God. You can love, but there are those who are loving because they are lustful. They love because they lust. Yan po ang pagmamahal ngayon ng tao sa mundo. They just lust after. May gusto silang kunin. May gusto silang matatanggap dahil yan ang plano, ang gusto nila from you. Yan po ang pagmamahal ng tao. Ngunit dito po, walang makukuha ang Panginoon. At dito rin pinakita sa yung pagmamahal na tapat na pag-ibig, at pinakita ito ng praktikal na pagmamahal sa buhay ni Ruth. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang katapatan ng Panginoon, na kahit na yung mga tao ay naghihimagsik laban sa kanya, patuloy pa rin siyang nagmamahal sa kanila, may plano sa kanila, at nagbibigay ng kanyang magandang kalooban. Now, let us not abuse on this. There are people who are taking advantage or abusing God's goodness. At alam natin na yung mga tao na ito dahil mahal naman tayo ng Panginoon. Kahit na anong gagawin namin, kahit anong gagawin natin, ay ganun pa rin. Ay hindi yan ang plano ng Panginoon. Dapat tayo susunod sa Kanya. And if we don't know His Word, don't know His will, dahil hindi tayo nag-aaral ng Kanyang salita, yan. Lahat ng gusto natin, according to our own eyes, according to our own feelings, according to our own emotions. Kaya ang Diyos ay namamagitan pa rin at inaasahang ng isang inaasahang paraan. At makikita din natin ito sa pagmamahal ni Ruth in practical sense sa kanyang kay Naomi, yung kanyang mother-in-law. At ito ang ito ang tapat na pag-ibig niya, hindi lang sa nangyari o sa pamilya ni Naomi, kundi sa bayan din ni Naomi at sa yung buhay o sa bayan at sa Diyos ni Naomi. Isa pang mensahe na makita natin dito ang isang manunubos o isang tao na handang tutubos, handang maging isang redeemer. Ayan po,
kinsman redeemer. Ito po yung ibig sabihin ng manunubos ng pamilya. Kasi noon yung sa Israelita, sinasabi po ng Panginoon na isang pamamaraan, lalong-lalo na sa mga babae na hindi sila, yung kanilang asawa ay namatay, yung kapatid o yung pinakamalapit na sa pamilya nila ang siyang tutubos at magbibigay ng isang anak para po sa namatay na asawa. Yan po ang purpose nila, dahil bawat babae, yan ang gusto nila, na ay may anak na may posibilidad, dahil gusto nila lahat na talagang may darating yung Misaya. Kaya wala ni isang babae na hindi mapagbigyan ng isang pribilehiyo na maging isang bahagi na ninuno ng Misaya. So very sad at very yung parang feeling ng mga babae noon kung wala silang anak, na talagang wala silang chance or possibility to be part of the lineage of Jesus Christ. So, yun ang gustong if you want to be raised up, yung kinsman, yung pinakamalapit na lalaki doon sa pamilya ay maging asawa ng babae na yon, na kung ang kanyang husband ay namatay. So yan po ang nangyari kay Ruth. No? Kung tingnan natin yung kwento nito in just a short review of what happened, makikita natin na ito po ay isang buhay na nagbibigay pugay sa ginawa ng Panginoon tungkol po sa buhay ni Ruth at sa buhay ng sa buhay ng bayan niya at sa buhay ng mga further generations later, where God raised up a person, a woman, to be part of the lineage of the Lord Jesus Christ. And it happened because of this kinsman redeemer, isang manunubos ng pamilya. And this is a foreshadow. Ito po yung nagbibigay to show in the future. Pinakita po na may isang kinsman redeemer in the future na darating. At yan po si Panginoong Jesucristo, na naging isang redeemer natin at naging kabahagi natin dahil siya naging tao at siya po ang tumubos sa atin. So nagbibigay ito ng isang kapansin-pansing ilustrasyon ng isang miyembro ng pamilya na gumamit ng kanyang kapangyarihan. At ito po ay nagbigay ng isang paglalarawan sa buhay ni Panginoong Jesucristo. Sa ilalim ng batas ng mga Hudyo, siya ay dinala dito dahil sa batas, ngunit isinagawa niya ang pagtubos sa atin. Tinupad niya ang batas para tayo makatanggap ng biyaya. So kung walang batas, walang biyaya. At ang biyaya ay binigay sa atin dahil sa batas ng Panginoon. So yan natin makikita na gaano kaimportante itong law. Because of the law, there was grace. And grace came because of the law. Without the law, walang grace. Wala pong biyaya ang Panginoon, dahil bakit naman tayo bibigyan ng biyaya niya? Wala namang isang batas na nagbigay sa atin o naglagay sa atin sa isang sitwasyon na tayo paparusahan. We are free. So hindi na kailangan ng biyaya ng Panginoon, but because of the law, there was grace. And this grace was given because of God's fulfilling the law. So yan po ang pinaka-importante natin makikita dito isa sa pinaka-importanteng makikita natin dito sa Ruth. At atin pong makikita dito yung contribution sa Biblia, dahil dito pinakita po ng Diyos sa aklat na ito yung katapatan niya sa kanyang tipan. Dahil may covenant, itong tipan ay covenant, may agreement, may promise yung Panginoon. Ito yung tipan.
may covenant yung Panginoon sa simula pa. At yung covenant of works na hindi nagawa ng tao ay pinapatuloy niya. At siya yung, instead na tao yung gagawa, siya yung gumagawa. Ayan po ang covenant na hindi po naputol dahil hindi natin kaya gagawa ng Panginoon ng isang paraan. No, hindi. Patuloy pa rin. Patuloy niyang ginawa yung covenant of works. At yung works na mangyayari ay hindi na ating works. Sa simula, yun ang ating works. Pero hindi nangyari. Patuloy pa rin ginawa ng Panginoon yung works. Pero hindi na tayo yung gagawa. Siya na ang gagawa. At yan ay ginagawa ng Panginoong Jesucristo. At yan sa atin ay isa ng biyaya. It's by grace. So yan ang Panginoon. Hindi na puputol yung plano niya as if hindi niya alam kung anong mangyayari. Alam niya lahat. Kaya dito sa aklat ni Ruth, makikita natin yung omniscience of God. Yung may alam siya sa lahat. Kaya it's a very short book. I invite you to read this, especially sa ating mga kasamaan dito na walang freedom or masasabi natin yung free time, hindi freedom, free time to spend so much for reading. Ngunit dahil sa trabaho natin, we have limited time to read God's word. But these 4 chapters of Ruth is, you can just read it in less than 30 minutes and you can understand how God is planning everything in our lives. So yan po ang isang contribution na makikita natin. At isa din ay makikita natin yung katapatan ni Ruth dito. Katapatan ni Ruth sa tipan kay Noemi. Now, kung hindi ko pinaliwanag kanina yung buong kwento nito, simply yung tagutom, may tagutom sa lugar ng Bethlehem sa Judah, kaya si Elimelech at kasama si Naomi o Noemi at kanyang 2 anak ay lumabas po at pumunta sa isang bayan ng Moab. Doon po sa kabila ng Dead Sea, doon sa baba. So yung pumunta sila doon ay namatay si Elimelech while they were there. So nung nandoon sila, namatay yung husband ni Noemi. At pagkatapos yung 2 anak nila, Mahlon at Chilion, ay nag-asawa din, Orpha at si Ruth. At dito po ay namatay si Mahlon at Chilion at pagkatapos ito na ng 3 babae yung naiwan. Kaya nung naiwan silang 3 at narinig ni Naomi na may pagkain na doon sa Bethlehem. Kaya gusto niyang babalik doon sa kanyang bayan. At nung gusto na siyang babalik, sana sasama yung 2. Ngunit sinabi ni Naomi sa kanila, wala na akong possibility na mag-asawa ulit at yung anak ko ay maging asawa ninyo. Kaya dito na lang kayo at maghanap kayo ng inyong mga asawa. At si Orpha ay bumalik. Ngunit si Naomi, it is said here, ay yumakap kay ito si Ruth ay yumakap kay Naomi at sumama po siya kay Naomi. So ito yung nangyari nung sumama si Ruth kay Naomi, doon yung pagpasok nila sa Bethlehem ay nakita siya sa isang lalaki doon na malapit sa pamilya ni Naomi, si Boaz, at doon po ay nakapag-asawa o nakapag-asawa si Ruth. Siya po yung naging asawa ni Boaz at alam natin na dahil sa kanilang pag-aasawa, nagkaroon sila ng isang anak at yung anak na yon ay yung naging great-great-grandfather of the King David. Kaya ito yung tulay. This is a bridge. We can see that through this book, malalaman natin na matrace natin yung connection from Joshua at hanggang doon sa kay David. Okay? So, yan po ang ating makikita dito. So, si Ruth po ay matapat sa kanyang tipan kay Noemi. Dahil nga sabi niya,
Isa yan sa verse natin na makita mamaya na kung saan ka pupunta, doon ako. Kung saan ka titigil, doon ako. Kung saan ka mamamatay, doon din ako ililibing. That's her faithfulness towards Naomi. And for us as Gentiles, then yan din ang faithfulness natin sa tipan ng Panginoon sa mga Hudyo. Yung kanilang Messiah ang ating Savior. Yung bayan ng Israel ay yun din ang bayan na alam natin yun doon maging hari ang ating Diyos na si Panginoong Jesucristo. Hindi tayo gustong pupunta siya sa Pilipinas o magagawa ng isang pamahalaan doon sa ibang bayan. Israel pa rin dahil yan ang sinasabi ng lumang tipan. Kaya we are faithful to the covenant of God to Israel, and that's why we call, if every Bible believing Christian is pro-Israel. Not that we are supporting itong mga ginagawa ng Israel ngayon, ngunit yung plano ng Panginoon sa Israel, yon doon tayo matapat. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Ngayon, dahil hindi nila alam yung Diyos nila, hindi sila nag-aaral sa bagong tipan, sa New Testament, hindi nila alam kung sino yung Panginoong Jesucristo. Kaya, importante nga itong ating pag-aaral. Kahit na it's in the surface level, it will help us to understand God's purposes and plan for our lives. Kaya ito dito, ang katapatan ni Ruth sa tipan kay Noemi at sa kanyang Diyos ay nagbigay ng pag-asa para sa ibang mga hintil, tayo, mga hintil, na mapabilang sa mga tao ng Diyos. At nangyari yan, lalong-lalo na sa New Testament. Dahil nga ginawa tayong bahagi ng pamilya ng Panginoon, sino yung maniniwala, sumasampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya tayo maging bahagi sa pamilya ng ating Diyos, sa Diyos ng Israel. Dito makikita natin yung kwento na sinabi ko kanina at ibalik natin para ma-trace natin. Una, yung sa first chapter ng aklat ni Ruth ay yung umalis nga sina Elimelech. Kasama niya si Naomi at si Mahlon at Chilion. At dito sa yung umalis sila ay single pa sina Mahlon at Chilion, siguro mga bata pa because almost 10 years sila doon sa sa bayan ng Moab. So pumunta silang Moab. Ang Moab ay hindi bahagi ng Israel, although yung great or ancestors ng Moab ay pa rin, mga kapamilya pa rin sa mga parents ng Israel, but very distant na yung relatives, yung relationship nila dahil nga malayo na, it's already hundreds of years after na nangyari. Remember, 400 years sila doon sa Egypt at before that, malalaman natin sina Abraham, Jacob, Isaac, Abraham, at doon po dahil kay Abraham yung kanyang pamangkin na si Lot, doon po nanggagaling itong mga Moabites. So pumunta sila sa Moab dahil nga siguro sa Moab may pagkain doon at sa Bethlehem, house of bread, ay walang pagkain. Very interesting dahil nga yon ang, if you disobey God, God will surely chastise us. And His chastising is to show us na nangailangan tayo ng Diyos. Kaya dito natin makita na nung pumunta sila sa Moab, supposedly they will have food because merong pagkain doon, ngunit mas lalong naghihirap sila. Bakit? Namatay si Elimelech, pagkatapos yung nag-asawa si Chilion at si Mahlon ay namatay din silang dalawa. At kaya natitira dito sina Ruth, Orpha at si Naomi. Kaya dito silang tatlo na dumating ang panahon na nawala ng pag-asa at nawala ng hope si Naomi. Bakit ganito? So she wanted to, gusto niyang babalik doon sa Bethlehem, Judah. At kaya gusto na niyang pupunta doon. Ito naman si Orpha at si Ruth ay gusto sanang sasama, ngunit sinabi
Naomi sa kanila, wag na kayong sasama doon. Kung ako'y may mag-asawa ulit at yan ay isang imposible, at kung kahit na ako'y manganganak ngayong gabi, sabi niya, kahit na ako'y manganganak ngayong gabi, yung pwede kayong hintayin yung bata para maging magtatanda siya at maging asawa ninyo. Hindi yan pwede. Kaya dito na kayo, maghanap kayo ng ibang asawa dito, dahil namatay na nga yung dalawa, si Mahlon at Chilion, at ako'y babalik doon sa Bethlehem. At nung sinabi yon, si Orpha ay bumalik sa kanyang pamilya. Ngunit si Ruth ay, sabi dito, she clave. Siya yumakap doon kay Naomi, at sinabi niya, isa itong pinaka-importanting verse dito sa Biblia, at basahin ko mamaya. Isa ito sa isang talata o isang verse na key verse na i-mention natin. Ngunit basahin ko dito dahil importante ito, at para maulit natin mamaya at ma-remember natin. Dito sa verse 16, chapter 1 verse 16. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon, ito, ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Verse 17, kung saan ka mamamatay ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon, at lalo na maliban sa ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. It ought to, but death part thee and me. That's faithfulness. Husband and wife must also have this faithfulness till death us do part. Ayan po ang ating promise in the vow. So yung mga malapit na pong ikakasal, yan, you have to remember that. And for us who are married, we have also to remember this. If ought, sabi ni Ruth dito, na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo sa akin. So nagpapasya siya na sasama kay Naomi, si Ruth. By the way, itong pangalan na Naomi ay isa sanang pangalan na na may meaning na joy or blessed or bliss. Itong pangalan na masaya at may puno ng biyaya at yung mga bigay ng Panginoon, ngunit naghirap siya. Ito naman pangalang Ruth ay isang pangalan na nagpapahiwatig ng companionship or being a comrade or one who is faithful in following. Ito yun ng Kaya sa English, I don't know if it is related. You can use this word ruthless o walang ruth. Without compassion, without pity, yan yung ruthless, cruel people. So itong Ruth ay isang mapagmahal, isang friendly na tao, companion. Sana lahat tayo maging katulad ni Ruth. At ang pangalawang eksena dito sa chapter 2 ay yung bumalik na nga yung mabilis yung story. Sa chapter 1 pa lang, makikita natin lumabas sila, namatay si Elimelech, namatay yung dalawa, si Mahlon at Chilion. Pagkatapos gusto siyang babalik at sasama na si Ruth, si Orpha ay naiwan. At dito sa chapter 2, makikita natin bumalik na sila sa Bethlehem. Kasama na nito si Ruth. At dito, dahil wala nga silang pagkain, gusto ni Ruth na tutulong sa kanyang nanay, mother-in-law. So sabi niya, doon ako, I will glean. Yung bang nag-harvest, at sa pag-harvest po, kahit na tayo, alam natin sa palayan, na kung mag-harvest tayo, merong mga kukunting maiiwan. So noon yung principle na binigay ng Panginoon na lahat ng mag-harvest, yung mga mahuhulog diyan, you just let others, lalo na yung mga mahihirap, na susunod at kukunin nila yon. Wag nyong pagbawalan itong mga
mga naghihirap, mga mahirap na tao na kukunin yon dahil it's greed. Sabi ng Panginoon, bigyan niyo sila ng pagkain. At yan ang bayan ng Israel. Gusto ng Panginoon na lahat mayroong provision. Kaya ito yung ginagawa ni Ruth. Yung sumunod siya, ay nakita siya ni Boaz, yung may-ari ng field, yung may-ari ng bukid. So nang nakita ni Boaz, sabi niya, sino itong babae na ito? Sabi ng mga nag-harvest doon, ito yung yung manugang ni Naomi na sumama dito. Narinig ni Boaz yon. Alam niya kung anong nangyari at alam niya yung faithfulness ni Ruth. Now, she might be a beautiful lady, but hindi nilagay dito sa salita ng Diyos na attract si Boaz kay Ruth dahil sa kanyang magandang external na beauty. Na nalaman at na-remember niya at na-recall niya yung mga sinasabi ng tao, itong babae na sumasama kay Naomi, she is faithful, she helps, she takes care of the old mother-in-law at hindi niya iniiwanan kahit na wala na yung husband. So nung narinig ito ni Boaz, he was impressed. And ito yung isang character na dapat nating tingnan, no? Hindi yung external beauty. Ngayon sa mundong ito, yung panglabas na mga beauty yung nakikita ng mga lalaki o kahit na yung mga babae, tinitingnan nila yung tall, dark, and handsome or tall, dark, and never mind. So yun yung hinahanap ng tao, yung external. But dito, alam natin na Boaz was attracted to Ruth because of what Ruth did to Naomi. Kaya yan ang sinabi dito yung nalaman ni Boaz na ganun pala itong babae na ito ay si Ruth at ito ay manugang ni Naomi. Sabi niya, papayagan niyo siya at kuminsan purposely iwanan niyo yung ibang mga it was barley na maging para sa kanya. So masasabi nating love at first sight, but it was love because of the knowledge that this woman is godly, and this woman followed Naomi na gusto niyang maging bahagi sa bayan ng Israel. So, nakilala ni Ruth si Boaz. Si Boaz ay nag-introduce din sa kanyang sarili at pinaglaanan ni Boaz sina Ruth at Naomi, pinaprovide nila. At dito rin natin makikita na may pagnanais na si Boaz na pakasalan si Ruth. Magandang para it's a love story, but it's God's love story for His people. Now, it's not just about the story of Boaz and Ruth. It's a beautiful story. Magandang kwento po ito, isang love story na dapat nating makikita. And but it is more of a love story of God to His own people. At gustong pakasalan ni Boaz, no? Yung ating mga single na ating mga kasamahan dito sa mga kapatiran dito sa ating fellowship, sa ating worship service, sa ating mga mission stations. You should remember, okay, the basis of why we want to get married or we love people, we love this man or woman is because he or she loves the Lord. Ayan po ang principle dito. Hindi po yung external, yung gwapong-gwapo, yung poging-pogi, yung gandang-ganda, sexy. Hindi po yan ang hinahanap ng isang Christian. So we understand, we want to you want to marry a believer because she or he loves the Lord. And that will really be a blessing to you kung ganun yung line of thinking ng tao, ng isang Christian. So, dito ay pakasalan na sana ni Boaz, pero naantala yung kanilang kasal dahil nga yun sinasabi ko kanina, yung maging asawa ay yung pinakamalapit na relative ng pamilya, pinakamalapit sa pamilya. Ngunit may isa pa palang tao na mas malapit kay Boaz
Kaya dapat na sasabihin ito dahil pwedeng magreklamo yung tao na yon na ako yung mas may right, no, na maging asawa ni o maging susunod sa mga pag-aari ni Naomi at sa kanyang manugang. At kaya hiniling ni Boaz na, tawagin nyo nga yung tao na yon. So dito sa chapter 4, pinatawag nga at sinabi naman ng lalaki na, bibilhin ko yon. Ngunit sinabi ni Boaz, kung bibilhin mo, ay kasama na itong hindi lang lupain ni Naomi ang maging sayo, pati na rin si Ruth, at kailangan mong ibangon i-raise up yung isang seed, isang pamilya, isang anak, dahil namatay nga yung husband niya. So ayaw ng tao na yon. So ang next na kin, ang susunod na pinakamalapit na sa pamilya ay si Boaz. Isang interesting na portion dito na makikita natin yung kanilang pamamaraan kung paano may ipakita na talagang ayaw at ibigay ko sa iyo yung right and yung privilege to marry or to receive the inheritance of Naomi o sa isang pamilya. Ay itong makikita natin dito sa chapter 4 and verse 7. Basahin ko sa inyo, verse 7, chapter 4, verse 7 ng Ruth. Ito nga ang kaugalian. This was the culture. This was how the manner of the land was ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit. Upang patutuhanan ang lahat ng mga bagay, hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa. Ito ang paraan ng pagpapatutuo sa Israel. So ito yung pamamaraan nila. Kung gusto mo ipakita na talagang ayaw mo na, ay yung hubarin mo yung pangyapak, yung sapatos. Noon, of course, it is in English it is shoes, but wala namang shoes noon katulad sa atin ngayon. Don't think of Nike or what Adidas shoes, but it is probably like a sandal or a slipper. At ito yung sinasabi dito na shoes. At dito sinasabi, hinuhubad yung kanyang pangyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa. At ito ang paraan ng pagpapatutuo sa Israel. Sagay sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo sa ganang iyon, at inubad niya ang kanyang pangyapak. At sinabi ni Boaz sa mga matanda at sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na itong na aking binili ang lahat ng kay Elimelech at lahat na kay Kilion at kay Mahalon sa kamay ni Naomi. At yon, yung pagbili niya, kasama na rin si Ruth, at kaya naging asawa niya si Ruth. So ito yung pang-apat na eksena na chapter 4, si Boaz ay napakasal kay Ruth. At dito ating makikita na pagkatapos niyan, ipinanganak ni Ruth si Obed. At sino si Obed? Ito ay si Obed. Nung nag-asawa si Obed, may anak siyang Jesse. Si Jesse nga. At pagkatapos ni Jesse, meron yung anak ni Jesse. Isa sa anak ni Jesse, sa mga anak ni Jesse ay si David. So, ang lolo ni David ay si Obed at ang great-grandfather ni David ay si Boaz. So, yan po ang makikita natin. Okay, trace natin yan mamaya. So, si Naomi ay biniyayaan ng isang bagong pamilya dahil nga nag-asawa si Ruth kay Boaz. At si Ruth ay naging isang ninuno ni David. Isa siyang nasa lineage na ni David, and dahil isang lineage ni David, isa siya sa ninuno ng ating tagapagligtas, ang Diyos at tao na si Panginoong Jesucristo. See, what a wonderful story. Isang babaeng taga Moab outside of Israel but became a part of the lineage of the Messiah.
And tayo lahat, we can associate ourselves sa buhay ni Ruth. Wala tayong kahit anong bahagi sa bayan ng Israel. But we are made part, naging bahagi tayo when the Lord saved us and we become part of the family of the Lord Jesus Christ, where we will be with him for 1,000 years when he will reign in Israel, in Jerusalem, and forever in his kingdom in the new Jerusalem. Yan ang relationship, yan ang importance ng aklat ni Ruth. Mga susing talata, dito yung binasa natin kanina at sinabi ni Ruth, wag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paruroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ruth 1:17 is isa pa ring magandang continuation ito. At ito yung last na bahagi, one of the last verses ng Ruth. Sinabi dito sa Ruth chapter 4 verse 17, at nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na pinanganak kay Noemi, at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai o Jesse, na ama ni David. So ang tatay ni David si Jesse, Isai, at ang lulo ni David ay si Obed, at ang great-grandfather ni David ay si Boaz, at ang nanay na great-grandmother ni David ay si Ruth. What a beautiful story of a woman who was far from the very presence of the people of God, and yet became one of the lineage of the Savior of God's people. Ano yung mga practical na aplikasyon na makikita natin dito na pwede natin gagawin? Dito makikita ang walang hanggang kapamalaan ng Diyos sa buhay ni Ruth. God is working. God is in charge. That's why we should learn about Him and learn who He is. Don't try to think that thinking Jesus and following Jesus ay magagawa mo lahat. No, you have to know who Jesus is at ano yung salita ng Panginoong Hesukristo para masunod natin siya. At ginabayan ng Diyos ang kanyang bawat hakbang upang maging anak ng Diyos at maganap ang plano ng Diyos para sa kanya na maging ninuno ni Jesus Kristo. Sa ganito ring paraan, mayroon tayong katiyakan na may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya yan ang dapat nating tingnan. At malalaman natin ang plano ng Diyos kung alam natin yung salita niya. Kaya pag-aralan natin. Lalong-lalo sa ating mga estudyante sa FEBC, you have to be diligent in studying God's Word. Why? You cannot follow God without knowing His Word. You cannot follow and do and even imitate Jesus Christ without knowing what He did, who He is, and what He is teaching. That's why we have to be followers of God's Word according to the Scriptures. So you have to know the Word of God. You must learn God's Word. And that is what you are doing in the Bible College. At lahat tayo dito sa ating worship service, we have to learn also the Word of God. Ano pa yung mga application na makikita natin dito? Makita natin kay Ruth ang halimbawa ng natatanging babae sa Kawikaan 31. The Proverbs 31 woman. Okay, you can read Proverbs 31. Bukod sa pagiging tapat sa kanyang pamilya at sa kanyang buong pusong pagtitiwala sa Diyos, he followed God, and that's why makikita natin dito, alam ni Ruth kung sino ang Diyos. At alam niya na ang Diyos ay yung sinusunod ni Naomi. Hindi lang, I can follow God whatever and however I want. Ruth can say, pwede akong susunod sa aking sariling gusto o sa anong nasa isip ko. But she know the God of the Scriptures, the God of heaven and earth,
The God of the whole universe is the God of Naomi. That's why I will follow Naomi. Yan ang ating gagawin. Makikita din natin kay Ruth ang makadiyos na pananalita. So sa ating mga, lalong-lalo sa ating mga babae ngayon, let us be careful with our words, with how we, we are affected by the world today, na we are not careful kung anong mga sinasabi natin. So please, kung ano yung lumalabas sa ating bibig ay mas madumi pa kaysa yung mga kinakain natin. Kaya kung makasalanan yung mga lumalabas sa bibig natin, kahit na anong linis yung kinakain natin, ay yan ay masama pa rin sa harapan ng Panginoon. So yung mga salita ni Ruth ay puno ng pag-ibig, kabaitan, ang paggalang. I hope we have respect, and we have courtesy, we have this love for one another, gaya ng babae sa Kawikaan 31 verse 26. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Kaya ito yung aklat ni Ruth. Sana po ay meron tayong mga lessons na pag-aralan, and I pray that you will continue on to follow and to study the Word of God dito po sa ating pagsusuri ng Biblia. Maraming salamat po. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this time that you have taught us about the book of Ruth. We pray that you will bless us, O God. Continue to keep us, be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. God bless.